God's presence is here. Amen? Sino po dito excited magpuri sa ating Panginoon? Amen, God. Yes, Lord. Come on, let's come to God in prayer. Panginoon, ang dami po naming dapat ipagpasalamat sa inyo, Lord. Pero kulang ang aming mga salita. Ngunit hayaan mo kaming pasalamatan ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na ang sino mang anak mo nagtitiwala at naniniwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, ay hindi mabibigo, Panginoon. Lord, sapat ang iyong kabutihan sa amin. Sapat ang iyong pangako, Panginoon, para sa aming kahinaan. Ngayon, Panginoon, pinupuri ka namin. Dinadakila namin ang iyong pangalan. May you continue to reign over our lives, Panginoon, over our families, Panginoon. We worship you, Jesus. Come on, church. Let's worship the Lord. Let's clap our hands for the Lord. Come on, let's sing this. Over stars and skies, over all created life, what was always meant to be, your glory reigning over me. You're above anything's thrown my way. Victorious, I live to stand in you always. Come on, let's sing this. You reign over all the earth, we're singing. You reign, justice and peace you bring in. You reign, Holy One, you reign. Sing this one more time. Over starry skies, over all created life, what was always meant to be, your glory reigning over me. You're above, anything's thrown my victorious, victorious. I live to stand in you always. Come on, let's sing. You reign. You reign over all the earth. We're singing. You reign. Justice and peace you bring in. You reign. Holy One. You reign. 'Cause you reign. You reign over all the earth. We're singing. You reign. Justice and peace you bring in. You reign. Holy One. You reign. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon. Come on, let's sing this. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done.
Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Maghari ka sa aming bansa, Panginoon. Your kingdom come, Lord. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come. Oh, your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Yeah, yeah. You reign over all the earth, we're singing. You reign, justice and peace you bring in. You reign, solely one. You reign, 'cause you reign. You reign over all the earth, we're singing. You reign, justice and peace you bring in. You reign, solely one. You reign. Come on, let's all sing this. You reign over all the earth, we're singing. You reign, justice and peace you bring in. You reign, Holy One. You reign. Purihin natin ating Panginoon. We worship you, Jesus, in this place. Hallelujah. Thank you, God, for your presence, O Lord. You reign over us, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Exalt your name on high. Yes, Lord, patuloy ka naming inaawitan, Panginoon, sinasamba, Panginoon, sa mga oras pong ito. Yes, God. Lord, right now, the one thing that we desire, Panginoon, is to be with you, is to be in your presence, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, O Lord, na mayroong kapahingahan, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon. Yes, God. Right now, I pray, Father God, that you would embrace each one, Panginoon, na naririto, Panginoon, sa bahay-sambahan niyo, Panginoon. Lord, thank you for your grace, O God. Salamat po, Panginoon, for sustaining us, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang grasya mo, Panginoon, ay sapat, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. So right now, as we sing this song, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ito po talaga yung laman, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. Malaya kayong kumilos. Holy Spirit, we acknowledge your presence sa lugar na ito. Yes, malaya kang kumilos. We worship you. You gave it all for me, and my soul desire my everything, and all I am is devoted to you. And how could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me.
Lord, there is just one thing that I will sing. When you lift our hands, church, this is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song, my one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Come on, just sing it out, church. The one thing I ask is to be with you. For the last time. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus.
O Lord, kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay. You are ultimate good, Panginoon. Turuan niyo ang puso namin, Lord, na mauhaw sa inyo. Hubugin niyo ang aming desire, O Lord. And we will seek you till you become the only thing that matters to us, Panginoon. Kumilos kayo ngayon sa aming panambahan at tanggapin niyo ang aming pagsamba. Ito ang dalangin namin, O Lord, na hindi lang hinahabol namin kayo, na lumalim ang aming paghangad, ang uhaw namin sa inyo, Lord. For you are good, you are glorious, you are always good. Nawa ang iyong pagpapala ay kasama namin ngayon at buo ng buhay namin para sa ikaluluwalhati mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sige. Puri ng Panginoon, we're celebrating ang goodness ng Panginoon. Amen? Palagi tayo nag-celebrate ng goodness ng Panginoon. Ang worship natin ay celebration. Kaya nga tinawag natin itong quest celebration. What are we celebrating? We're celebrating na yung Diyos na sinasamba natin ay mabuti siya. Amen? Mabuti siya ng higit pa sa naiintindihan natin sa buti niya. Kung nakikita mo mabuti ang Lord ngayon, ang totoo niyan, hindi pa natin lubos sa nakikita. Meron pang ilalalim, meron pang ilalaki ang hangarin natin sa Diyos, ang mangha natin sa Diyos. Hopefully, habang nabubuhay tayo sa buhay ito, nagkasama-sama, sumusunod sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, nananalangin, nakikinig sa Kanyang salita, hopefully, hinuhubog niya yung ating, hindi lang ating isipan, kundi ating damdamin, ang ating panglasa. Bakit? Ayan, okay. Ang ating panglasa para nakatuon tayo sa kabutihan ng Panginoon. Okay? Sana yun ang prayer natin na makita natin. Okay? Kasi ang Diyos palaging mabuti. Palagi siyang mabuti, hindi lang pag nakikita natin kahit di na nakikita katunayan, kahit sa mga masasamang sitwasyon. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. It's the first day of the week. It's the first day of the month. It's the first day of our series, no? Na tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sabi, ito daw ay, actually, ang sinasagot natin sa series na to ay ang tanong na kung mabuti ang Diyos at makapangyarihan, bakit mayroong evil sa mundo? Bakit may kasamaan sa mundo? Bakit mayroong pagdurusa? Kung mabuti ang Diyos at makapangyarihan. So ngayon, yun ang ating sinasagot kasi, alam nyo ba, thank you. Ang mga Kristiyano ever since, actually ang tao ever since, sinisikap sagutin yan. Sinisikap sagutin yung katotohanan yan. Katunayan, most world religions ay naka-orient para sagutin yan. The problem of pain and suffering and hardships. Bakit meron? At nahihirapan tayo, normally, wala namang dapat issue, di ba? May saya, may hirap, ganun lang talaga buhay. Kaya lang, may pagkakakilala sa mga tao, di ba? Sa ating mga tao, meron tayong pagkakakilala na dapat yung mabuti, yun ang umiral. Tama ba? Meron tayong instinctive para sa atin, asahan ang mabuti. Which is strange. I doubt na ganun mag-isip ang hayop kung nag-iisip pa tol. Kasi ang tao, ganun talaga. And so, like world religions like Buddhism or Hinduism ay set out to answer that. No? At isa sa sagot nila sa problemang yon ay ang katotohanan, ay yung kaya may pagdurusa dito sa mundong ito kasi hindi pa ito talaga. Meron pang kabilang buhay. And their understanding ng kabilang buhay is reincarnation. Kaya ang pagdurusa ay nanggagaling sa karma. No? Sa atin yung karma, yung parang, yung masamang nangyari sa'yo or ginabaan ka. Ang isipin ng karma sa konsepto ng Buddhist ay yung sinapit mo dahil sa kasamaan mo sa dating buhay. Sinisingil ka na ngayon. Okay? So, merong understanding na kahit makalusot ang kasamaan ngayon, hindi siya talaga makakalusot dahil sa kabilang buhay, pagbabayaran niya yun. Yan ang So, pag may pinanganak sa kahirapan o may sakit, hindi natin alam kung anong ginawa niya noon. Kasi bakit? Kasi nag-iisip talaga yung tao. Yung mga nangyayari, merong reason yan.
Yan. So, which alam niyo ba, mabuti kasi hindi naman talaga putok sa buo. May reason naman talaga ang mga bagay. So, nag-iisip sila, ganun din yung Hindu, no? Yung everything's an illusion. And so, ang gusto nila, hindi lang naman gusto nila intindihin. Ang gusto nila, paano makakaraos. Yun ang habol natin lahat, di ba? Lahat naman gusto, kaya pumupunta sa simbahan para swertehin. Kasi syempre natin, mapabuti tayo. At the end of the day, paano ba ako mapapabuti dyan? So yun ang hanap nila. It's amazing kung ano ang handang ipagdurusa ng tao, makatakas lang sa pagdurusa. Titiisin niya kung anong pagdurusa. Makaraos lang siya. Makatawid lang siya. Ang workaholic at ang tamad, lahat naghahanap ng kasiyahan sa buhay. Iba lang ang diskarte, iba't ibang paraan. Ang Panginoon ay mayroong, ang salita ng Diyos, no, nadala ng Panginoon ay may pahayag na makakatulong sa atin. Sa pagharap natin sa katotohanan na kahit paano ko mag-positive thinking, haharap ka pa rin sa kasawiang palad sa may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay mo. May kahirapan, may sakit, may kamatayan, may traffic, may sama ng ugali, may the whole works ng kasamaan sa mundo. May kasamaan sa mundo. Alam ng lahat yan. Hindi mo madideny kahit magpilit kang isipin lahat ay mabuti. Alam mo, meron. And so, ang mga tagasunod ni Kristo ay binigyan ng Panginoon ng pahayag. Para sa kabila ng katotohanan yan, merong malalim na pag-unawa na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, nagbibigay sa kanila ng pakinabang sa kabila ng pagdurusa. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng ating series is God is Always Good. Always. Pag sinabing always, hindi lang pag maganda ang sitwasyon, God is good kahit na hindi. Lalo na pag hindi. At titingnan natin yung pahayag ng Diyos tungkol sa bagay na yan at kung paano yung tugon. So itong series na to, titingnan natin yung mga key verses dun sa theological topic na tinatawag na theodicy. Theodicy. Theo, God, and DC means justice, God's justice. It's just the answer of evil and suffering. Okay? Why is there evil and suffering? Samantalang God is good and He created everything. Saan ang gagaling yon? At ang kasinungalingang umiiral sa kalaban ay ganito. Kung ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, dapat walang dusa. Walang masama. Tama? Either makapangyarihan siya pero hindi siya mabuti, kaya hayaan niya may masama. Or, mabuti talaga siya. Hindi lang siya ganun kapangyarihan. Hindi niya mapigilan talaga may masama. Pero kung totoong mabuti siya, at saka makapangyarihan siya, di dapat walang kasamaan. Yun lang ba ang option? Baka meron pa. At ang sinasturo ng salita ng Panginoon ay mayroon nga. Mayroong mas maganda, mas malalim, mas mayaman, kung handa mo lang pagtiwalaan. Hindi yung hahabulin mo yung gusto mo, ay talagang mahihirapan ka maunawaan ang kalooban ng Diyos. Pero kung handa ka sumuko sa katotohanan niya, maunawaan mo. Hindi lang ang katotohanan ng pagdurusa kung bakit, kundi ang silbi nito. Ayan ang ating pag-uusapan. No? So, next week pag-uusapan natin specific na mga gagawin pag ikaw ay dumadaan sa the weeks ahead. No? Pero ngayon, pag-uusapan natin yung katotohanan muna nun. No? Yung katotohanan ng tinatawag nating sovereignty ni God, na siya ay sobrang kapangyarihan. Walang nangyayari na hindi niya hinayaan. Walang nangyayari na hindi niya hinayaan. No, si Anne Shirley, sabi niya, kaya may samaan loob ako sa Diyos eh. When I found out He made my hair red on purpose, di ba? Ayoko na, I don't care for Him. No, kasi ang akala ng mga tao, ang Diyos ay nandiyan dyan para sa atin. Ang nakalimutan natin, tayo naririto para sa Diyos. Pag naintindihan mo yung paradigm na yun, nagbago sa inyo, haharap ka sa pagdurusa ng mayroong hindi lang pag-asa, kundi ng kapangyarihan at kaligayahan. Okay? So, ang title ng message natin, yung unang message sa series na to ay The Good, the Bad, and the Perfect. No? So, ang mundo, the good, the bad, and the ugly. Kasi nga, it gets worse than bad. No? Worse, when it's good, there's bad, and then there's really, really bad. Pero tayo, ang unawa natin, there's good, there's bad, and there's really, really good.
beyond that bad. The level beyond kasamaan ay ang perfect kabutihan ng Panginoon. So in other words, ang sagot sa tanong na bakit hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng masamang bagay, ang sagot ay para sa mabuting dahilan. Yun ang, hindi pa natin fully, yun ang alam natin. God must have a very, very good reason para pangyariin yan. Yan ang titingnan natin yan. Okay? Titingnan natin ang passage. This is one of the key passages tungkol sa suffering in this world and blessing ng Panginoon. Romans chapter, kanina umaga may clicker ako. So, turo ako ng turo sa kanila, tumuturo sila sa akin. So, okay. Romans chapter 8, verse 28 to 30. Basahin natin sabay-sabay. Tara, tayo bilang paggalang salita ng Panginoon. 3 slides to. Ready? Fire. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Ayan ang salita ng Panginoon. Pwede tayo maupo ng alam nating pagpapala sa atin yan. By the way, ang makapangyarihang salita ng Panginoon ay sobrang kapangyarihan yung universe na gawa dahil sinabi niya lang. Okay? Pero, ang kapangyarihan ng salita na niya sa buhay natin ay kapag pinagtitiwalaan at tumutugon ka ron. Okay? So, posible ba na napakalaking pagpapala ng salita ng Panginoon, napakakapangyarihan ng salita ng Panginoon, ay hindi mag-epekto sa ating buhay? Posible po. Turo ng ating Panginoon. Ang salita niya ay parang binhi na hinulog. Pag ang lupa ay mataba, tutubo yun na malaki kasi nga makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pero pag ang puso ay sarado, hindi. Wale. Salita ng Panginoon, wale. Katunayan, ang salita ng Panginoon, dahil ito ang katotohanan, kapag hindi ka tumutugon doon, hindi lang mawawalan ng bisa sa buhay mo, makasasama pa. Halimbawa, ang mabuting balita ng kaligtasan. Para sa mananampalataya, ano sabi sa Korinto? Para sa mananampalataya, ito ay pagpapala. Napakalaking pagpapala. Pinakamalaking pagpapala. There is no more that heaven now can give. Pero, sa tumatanggi dito, yun mismong salita na yon ang nagtutulak sa kapahamakan. Yun mismo ang hahatol sa kanya forever sa impyerno. Na binigyan siya ng chance ng Panginoon at hindi siya tumugon. So, para sa atin na nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, isipin natin, paano ako tutugon dito? Ano ang hamon nito sa akin? Paano ako tutugon? Ano ang gusto ng Lord sa akin? Kasi kaya niya sinabi yan, meron siyang inaasahan na maisip ko, maramdaman ko, gawin ko. Okay? Okay? Ready tayo? Tapos pag-uusapan natin ang salita ng Panginoon. Okay? Ang hamon ng Panginoon sa atin, sige, ayan. God's perfect plan invites our participation. Ang sagot doon sa pag-unawa na bakit hinahayaan ng Diyos na may pagdurusa, una sa lahat, isipin mo na yung pagdurusa na yon ay bahagi ng perfect plan ni Lord. God's perfect plan. Ibig sabihin, sa likod ng lahat ng maraming gulong-gulong yan, all that are just parts of a perfect plan. Lahat ng mga maliliit-liit na budol na pangyayari, pag pinagsama-sama mo, ay maganda. Siyempre, may mga magagandang paintings, halimbawa, Mona Lisa, di ba? Mona Lisa sa Louvre, no? Kung nakapunta ka, ako hindi pa. Okay, pero ba't mo kinakwento? Hindi, maganda daw eh. Ewan ko, nahihitasong ko, saan ang ganda? Anyway, managagandaan lang marami. Okay. So, kasi parang realistic representation ng tao. Anyway, ang maraming kulay sa Mona Lisa ay itim. Tama? It's like a dark painting. No? So, maraming itim. Kasi hindi naman maganda yun, bright or dark, hindi. Ang maganda what you do with all that parts. Tama? God does with all the parts of life something beautiful. Ano ang sabi sa Ecclesiastes? He makes all things beautiful
in His time. It's a question of time. Okay? So, napaka-importante na maisip natin God's plan is perfect. Pero, if you believe God's plan is perfect, it invites you to participate. Alam nyo, ang magandang plano ng Diyos, ng mga kabutihan at lahat, kaya niyang gawin kahit wala tayo. Di ba? Kaya niyang hindi tayo isali doon. Pero ang gusto talaga ng Diyos, ito, something we will know about God. Ang gusto talaga ng Diyos, kaya siya gumawa ng tao na mayroong free will para ang tao ay kusang loob na magpasya na sumunod sa Kanya sa kabila ng ano paman. Yun ang gusto ng Lord. Ngayon, sapat kasi niya linagyan ng puno. Hindi lang puno. Kahit maglagay siya ng puno doon ng pagkakasala, kung ginawa niya ang tao na walang posibilidad magkasala, hindi magkakasala. Ba't niya ginawa yon? Kasi ayaw niya ng robot. Katulad ng ayaw mo rin ng robot. Tama? Di ba? Gusto mo may relasyon ka sa robot? Mahal mo ba ako? Sabi mo There's a Eddie Murphy movie, yung Coming to America. Di ba? Anything you say, Your Highness. So you love me? Anything you say, Your Highness. Bark like a dog. Arf, arf, arf. A big dog. Woof, woof. Jump up and down. Ayoko nang magkaroon ng relasyon sa robot. Si Lord lalo. Gusto niya kusang loob. Tama ba? Gusto niya kusang loob. At gusto niya, yung pipiliin siya, hindi lang kahit may posibilidad na hindi siya pipiliin siya sa kabila ng pagkabaon sa rebellion. Gusto niyang kumuha ng tinubos niya. Yan ang reason. Gusto ng Diyos ng malalim na relasyon. Hinahabol niya ang kusang. Hanggang ngayon, liniligawan niya ang kusang loob na paghanga mo sa Kanya. Kahit malakas ang kanta mo, alam mo sa kanta yan di ba? So kinakanta mo, You reign! Di ba? Sorry. Parang diliga. Paki-edit na lang yan. Buti ngayon, hindi tayo live. Hindi ba tayo live? Live tayo. Sige, kung ano-ano. Mag-ingat ka rin sa ginagawa mo, di ba? Pero kunyari, nagwawala ka. Para sa Lord, para sa Lord. Ang Lord, hindi siya impressed, di ba? Sa feelings mo lang. Ang habol niya, yung buong sarili mo talagang binibigay mo sa Kanya. Importanteng makita mo kung gano'n siya kamahal-mahal. Importanteng maranasan mo ang Kanyang pagmamahal at ang pag-ibig. At pagkatapos tumugon ka ron. Yun ang habol niya. Kaya, sa paggawa ng Lord, hinahayaan niya ang maraming bagay nangyayari sa buhay natin to win your heart so that you would wholeheartedly give your heart to Him. Ganyan ang ating Diyos. Hindi siya insecure para sambahin siya. Kaya niyang gumawa ng sasambahin siya for eternity, pero ang hinahabol niya, yung taong, kung ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyari, ano man ang karaan, ano man ang problema, ano man ang hirap, lalapit ako sa iyo. Tuwan-tuwa ang Lord doon. Ano man na nakikita, titiwala ako sa iyo. Kaya tuwan-tuwa ang Lord sa faith. Without faith, it is impossible to please God. Okay? So, yung perfection ng plano ng Lord, na minsan din natin nakikita, ay imbitasyon sa atin na makibahagi. He is inviting you to participate. Even as pag tinignan natin ang salita ng Panginoon ngayon, itandaan mo, iniimbitahan ka niya. Imbitasyon ng Panginoon. Pwede kang magdesisyon, pwede kang tumanggi, nasa sayo. Pero alam mo, ang gusto niya tumugon ka. Ang gusto niya, malapit ka sa Kanya. Dahil doon, by the way, darating ang panahon, magiging imposible na para sa'yo magkasala. Darating ang panahon, wala nang chance, wala nang panalo ang kalaban, totally talo na. Pero sa araw na yon, yung tinatawag nating gloria, glorified. Yun, araw na yon ay darating. Pero bago dumating yung araw na yon, ito tayo. Okay? So ngayon, tingnan natin, tatlong napaka-importanting prinsipyo na pwede natin panghawakan pag dumating yung ating yung pagdurusa. Hindi natin sasabi, kung dumating, sasabihin natin, pag dumating. Kasi sure tayo darating. Tama ba? Sino nagdudusa ngayon? May nagdudusa ngayon. Iba-ibang pagdurusa, di ba? Salamat sa mga Gen Z, no? Dahil binigyan nila ng bagong definition yung pagdurusa. Yung mga dati na hindi naman dusa sa atin, dusa sa kanila di ba? Grabe, hirap na hirap ako, yung internet ang bagal, di ba? So, nga pala, dusa na pala yun ngayon. Yung mga nauna sa ating generation, gera no? Gutom Yun ang dusa sa kanila, gutom. Ay say, hindi, pinaghirapan ko, hindi man ako ni-appreciate. Ay, wow, grabe ito, kawawa ko naman. No. Pero, by the way, totoong dusa pa rin yun. Huwag mo ismallin yung dusa. Sa'yo small yun. Sa kanya, big yun.
Kasi small ang heart niya. Hindi. Kasi nga, sobrang nasanay sa gaang, mabibigat lahat. Pero mabigat pa rin yun. At the end of the day, kahit yung sinasabi mong nahihirapan ka meron tao titingin doon, yan ba problema? Hindi naman problema yan. Okay? So, walang basagan ng trip. Okay? Kung mahirap sa kanya, intindihin mo na lang siya. Okay? Mahirap. Tinulungan tayo ng bagong generation na umunawa. Actually, they live now in a society where technology is advanced radically. So, lahat pwede. Lahat pwede. So, kaya nahihirapan sila. Tayo, natatanggap natin ng mga hindi pwede, di ba? Hindi pa pwede. Pag tayo ay pumunta sa isang lugar, naiwan natin, nandun tayo sa lugar, ay, wala na, di ba? Ngayon, ang daling paratingin lahat, no? Ang dali pa-deliverin lahat. Kahit i-lockdown kami, mayroong magagawa. There was a time na wala, di ba? So, intindihin nyo yung sitwasyon nila. Pero, ang dusa ay dusa pa rin. So, paano tayo kapag dahil tayo ay nagdurusa, maliit man o malaki, pagdurusa lahat yon. By the way, that explains partly the explosion of mental health issues, right? The incapacity of the human soul to handle problems. Partly, kasi marami naman talagang iba pang reasons. But my point is, magaling ka man magbata ng dusa o hindi, magdudusa ka. Mahihirapan ka. Masasaktan ka, mabibigo ka, and ultimately, mamamatay ka. Di ba? Yan naman talaga. Yan ang katotohanan sa mundo. Ngayon, dahil mangyayari yan, paano tayo tutugon? Yan, okay? So, that's just 3 things na makukuha natin doon sa binasa natin. Number 1, yan. When going through suffering, not if, but when. It's just a matter of time. Remember that God brings the best from the worst. It's so important para ma-realize natin yung tinatawag na sovereignty ni God. Na si God ay yung kapangyarihan niya ay hindi limitado sa pabor na sitwasyon. Kahit gaano pa kayo kontrolado, this is what sovereignty means. Kontrolado ng Lord lahat. Pag sinabing lahat, as in lahat. Kontrolado niya lahat. Pati ang degree at ang pagpasok ng kasamaan. O yun naman pala At sana hindi niya nalang papasukin ng kasamaan. Kasi sa tingin mo, yun ang pinakamabuti. Kasi hindi ka Diyos. Si Lord, alam niya na mayroong mga kabutihan na pinakamabuti ay dumaan sa masama. Katunayan, sa pinakamasama. Okay? So, pag naiintindihan mo yan tungkol sa Diyos, dadating ang paghihirap, may understanding ka. Napaka-importante na understanding. Matitiis mo kasi naiisip mo, may magandang plano siya rito. Tingnan mo itong sabi sa Romans, ayan, yung unang binasa natin. Sabi, and we know. So, napaka-importante, remind yourself. Kasi, sabi dyan, alam natin, itong Romans 8 kasi ito yung yung conclusion ng Lord sa kanyang explanation tungkol sa gospel. So, pinag-usapan niya yung justification, kung paano tayo makasalanan, ay inaari ng Diyos na matuwid sa kanyang mata. Matuwid, masama tayo, pero matuwid sa kanyang mata. Okay? Pagkatapos, kung paano tayo na hindi pagganap, ay binabago ng Lord. Yan, sa tawag dyan, sanctification. Tapos, sa huli, sinabi niya, biruin mo, kung totoo lahat yan, ano pa masasabi natin? Napakagaling niya yan. No? So yung Romans 8, yan na yung climax ng explanation niya ng gospel. At sa climax na yon, binanggit ang part na ito. Na alam naman talaga natin yan, inaawit natin yan. Ang problema, nakakalimutan natin. Madaling sabihin, God is in control, mabuti siya, pag maganda ang sitwasyon. Mahirap makita yan pag nagdudusa ka. Tama ba? So isipin mo yung mga iba naman kasi pagdurusa, okay? So isipin mo na lang yung pagdurusang dinadaanan mo. Saan ako kukuha ng panggastos? Paano masusolusyonan to? Paano magbabalik sa Lord yung anak ko? The works. Okay? By the way, ang pagdurusa, hindi lang yung mga mahihirap na sitwasyon na nangyayari sa'yo. Minsan, kasama sa pagdurusa, yung mga kahinaan mo. Kailan ba ako magbabago? Palagi na lang ako bumabagsak. Okay? Si Satan
Alam na alam niya, dadaan ka sa pagdurusa. Kaya abangers, di ba? Susunod-sunod siya. Iintayin ka lang niya na dumaan doon. Kasi ngayon, hindi ko pa masasabayan to. Wagas kumanta Di ba? Abangan ko to kasi tiyak, dadaan to sa mahirap. Pagdaan niya sa mahirap, ready na ako. So pagdaan ko, ano man ang mahirap na daanan mo, kabiguan mo, or hindi ka sinagot. Sabi sa'yo, friends na lang. So, friends na naman. Dami ko ng friends. Okay? So, or hindi ka pre-nomote. O hindi ka, tinimote ka. O tinanggal ka. Kung ano man ang sitwasyon, di ba? Nagdudusa ka, nakaabang na siya. Akala ko ba, di ba? Akala ko ba, mabuti siya. Asan ang mabuti? Or, akala ko ba, binabago ka? Asan? Walang himala, di ba? So wala makita. So yun yung mga inaabangan sa pag dumating yung mga sitwasyon na yun, ito daw alalahanin natin. And we know that in all things, yung all things dyan, hindi lang mabubuting bagay. Kahit masasama. Kaya ako sinasabi, even the worst, God can use for the best. In all things, kahit maliit na dusa, ay kaya ng Diyos na hindi mangyari. Okay? Kahit tapilok, sinok, tinik, at kurot. Hindi ko alam kung ba't pinagsama-sama yung mga random na ba, hindi ko alam. Basta kung ano man na hindi maganda, kaya ng Diyos na hindi mangyari yan. So the fact na nangyari yan, ibig sabihin, hinayaan ng Diyos na mangyari yan. At ang sinasabi niya, kung alam mo lang, na lahat ginagawa ng Diyos, ang lahat ng bagay, sama-samang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Pansinin mo, meron naman talagang kondisyon. Hindi naman to para sa lahat. Para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano ba yung nagmamahal na yan? Di ba natin mahal ang Lord? Sino yung nagmamahal kay Lord? Seryosong tanong ba yan, Pastor? O sino nagmamahal kay Lord? May nagmamahal na konti. O yung mga hindi naman nagmamahal. So, wala naman magsasabi hindi siya nagmamahal sa Lord, tama? Mahal naman natin ang Lord to some extent. Ang nakita kong honest na magsabi dyan na hindi. Si Yeng, di ba? Naalala niyo si Yeng? Sabi niya, in love kay Lord. In love kay Lord. Ano yung weird doon to? In love, uy. In love niya kay Lord. So sabi niya, hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets paano niya love si Lord. Kaya sinabi niya kay Lord, Lord, alam ko mabuti ka. Dapat kang sambahin. Pero gusto kong umamin sa inyo hindi ako in love sa'yo. Pero gusto kong mahalin ka. Guess what? Gusto rin ni Lord, mahalin mo siya. Yun ang importante, mahalin si Lord. Yun ang mahalagang utos sa lahat. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Okay? Pero ito ang alam natin. Hindi natin kayang mahalin ang Diyos ng lubos sa sarili natin. Ang sagsasabing tunay na nagmamahal sa Lord ay bunga. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay bunga ng gawa ng Diyos. Bunga ng pag-ibig ng Diyos. Paano ba sinabi sa Bible yun? We love because He first loved us. Because ang dahilan ng tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang gawa ng Diyos sa ating buhay. So pag sinabing ang mga nagmamahal sa Diyos, yun yung mga tao na tumanggap ng gawa ng Diyos sa buhay nila para magkaroon sila ng tunay na relasyon sa Diyos. Ang pag-ibig ay hindi feeling lang, tama? Diba? Alam namang asawa, hindi naman ka palaging in love. Kinikilig ako, asawa ko. Siyempre, hindi naman palaging ganon. Pero, kahit hindi palaging ganon, ang feeling mo, meron kang malalim na pasya at pagkakaunawa, siya, mahal ko. Amen? So, yung ganon din tayo sa Panginoon Diyos. Napipigilan lang, dapat ganon, napipigilan lang dahil tayo ay makasalanan. Meron sa tao na kumukontra sa gusto ng Diyos. Parang ang sarap-sarap gawin ng ayaw ng Diyos. Alam mo yun? Pastor, hindi mo naiintindihan kung gaano kasarap ang kasalanan na to. Kapatid, naiintindihan ko. Kasi lahat naman tayo may lumang kalikasan. Amen? Sinful nature. Aware ba kayo doon? O pag hindi kayo aware doon, talagang madidisappoint kayo.
totoong may sinful nature, nandyan lang yan. Nakaabang din siya. Nakaabang ang kaaway, nakaabang ang sinful nature mo. Pagbigyan mo yun, paghaharian ng buhay mo. At papatayin ka. Nang sinili mo kalikasan, tawag dyan, the flesh. Sobrang part natin, ang tawag dyan, laman. Hindi yung physical na laman. Sinful nature yun. At yung laman, ayaw talaga nun sa Lord. Napapansin mo ba? Minsan ayaw mo yung gusto ni Lord? Hindi amen. Siguro magiging comfortable kayo pag sinabi ko si Pablo umaamin. Pablo na, si San Pablo. Sabi ni Pablo, yung mabuting dapat kong gawin, gusto kong bumait pero di ko magawa. At yung masama na ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Bakit ganun? Yan yung sinful nature. So, pag sinabi dito na we love God, yun ay gawa ng Diyos sa atin. You cannot love God except He works in your life. So in other words, yung those who love Him ay ang mga tao na nampalataya sa ginawa ni Kristo at nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Kaya namamahal nila si Kristo. Namamahal nila ang Panginoon. Okay? So, yung mga tao daw na ganon, na kay Kristo, so there are a few words which you will see ginagamit synonymously, no? So interchangeable. Those who love God, those who are called according to His purpose, those whom He foreknew, those whom He predestined, those whom He has called, those whom He glorified, those whom He justified, those who are in Christ. Maraming terms para sa tunay na nasa Kanya. By the way, kung wala ka pa sa Kanya, ang tinutukoy doon ay ang himala ng Diyos na pag pinanampalataya mo yung ginawa ni Kristo para sa'yo, everything changes. Okay? Perfect na ba? Hindi. Hindi. Yun ang isang kailangan mo malaman. Hindi. Pero may nangyari ng umpisa. Radically, permanently change sa'yo. Okay? Anyway, ang tao daw na nakaranas ng ganon, lahat ng bagay, sama-samang gumagawa para sa ikabubuti nila. So kapag ikaw ay dumadaan sa pagdurusa, alalahanin mo na merong magandang plano ang Diyos. Mas magandang alalahanin mo kaysa sabihin sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo. Alam mo kung bakit? May kakwento ko sa inyo. Meron akong kaibigan. Okay? Actually, taga rito siya dati. Okay? So, sabi niya, dumaan siya sa isang napakatinding trahedya sa buhay. At pagdaan niya sa matinding sa medya, ang sabi sa kanya ng kapatiran, totoo naman yung sinabi sa kanya. Sabi sa kanya, siguro may plano ang Diyos para dyan. Tama yun. Totoo yun. Kaya lang hindi yun ang tamang time para sabihin yun. So, sabi niya, so sinasabi mo, sinasadya ng Diyos to. Kasi may magandang plano siya sa buhay mo. Alam mo, hindi nakatulong. No, parang idinidikdik mo sa akin. No, hindi naman, di ba? So yung tao maganda naman talaga yung intention. Pero ang punto ko, mag-ingat tayo, tama? Naalala niyo si Job? Pag dinignan mo yung mga sinabi ng kaibigan ni Job, walang mali. Tama lahat ng sinasabi. Tama lahat. Wrong timing lang. Anong sabi sa Bible? Speak the truth in love. Speak the truth in love. Kung walang malasakit, pinaglalaban mo lang yung todo. Dinidibate siya. Nagdudusa yung tao, dinidibate siya. Dahil kasi si Lord, ganito. Pinagtatanggol si Lord. Hiyang-hiya naman si Lord. Grabe, pinagtatanggol ako. Siguro, naisip niya, hindi ko kaya pagtanggol ang sarili ko. Pinapaliwanag yung gawa ko. So, pinapaliwanag, dinidikdik siya. Alam mo sabi ni Job? Sabi niya, kaya ko rin gawin yung ginagawa niyo. Yung pag nagdudusa, didikdikin mo, sabihin mo yung mga tama, sabihin mo yung mga mali. Sabi niya, miserable comforters are you all. Okay? So, ingat-ingat lang din tayo pag nagdudusa, tama? Huwag mo sasabihin, ang liit ng bagay. Wag. Let's validate the feeling. Hindi naman porket valid yung feelings niya, lahat ng action niya tama, lahat ng isipin niya tama. Basta, intindihin mo lang na nararamdaman niya yun. At yung taong nagdudusa, anong sabi ni Job? Pag nagdudusa yung tao, hindi makaisip ng tama. Kaya nga, tutulungan mo sa pamamagitan ng pangunawa para ma-process niya at maintindihan niya, may plano ang Diyos. Okay? Anong gusto mo? Masabi mo o maintindihan niya?
Oh, minsan mas maintindihan niya pag hindi mo sinabi, lalo na pag ikaw nagsabi. Kapag tayo mo magets niya. Kaya alam mo yung sa live group, di ba, may nagra-rant? Rant na rant, di ba? Tapos tayo nakikinig lang tayo. Pray tayo, Lord, paintindi mo sa Kanya. Di ba? Okay ba yan? Okay yun. Salamat ha. Salamat sa later na maiintindihan niya. Yung Kristiyano, kung sa Lord talaga, called according to His purpose, mapapaintindi ng Lord sa Kanya yun. Okay? Siya mismo sa Kanyang searching for God. Masasabi na tulad ng sinabi ng Job, I know that my Redeemer lives. I know that I will see Him. Aayusin niya to. Tulungan mo siya, okay? Na makaahon doon. Huwag mo siyang i-down dahil sa kanyang pagda-down. Nahirap na nga siya eh. Pero tayo, alalahanin natin yon. Ngayon, wala pa tayo sa kasagsagan. Kaya pa natin mag-isip ng tama. Anong gagawin natin? Panghawakan natin yung katotohanan. Ang Lord, meron siyang plano. Kung ako ay na kay Lord, meron siyang plano rito. Ito pa, isang tawag sa mga na kay Lord. Those who are called according to His purpose. Ang mga taong bahagi na ng plano niya. Di ba? Di ba magaganda pag marinig mo sa boss mo sa kumpanya, alam mo, may plano kami sa'yo. May plano kami sa'yo. Uy, maganda to. Oo, syempre. Plano namin yan para sa'yo. Eh, maganda naisip namin para sa'yo. Si Lord, may magandang naisip. The perfect, loving, wealthy, powerful, sovereign, fully in control God has a wonderful plan for you. Okay? So, panghawakan natin yung katotohanan na yan. That's the first thing na pwede natin magawa. Kahit hirap ang sarili, at the back of my mind, I remember one of the darkest times sa buhay ko. No? So, I was like, alone, suffering in a farm, and realizing, wala nang ayos to. Just nothing but, wala akong makita sa future but darkness. Wala. Time machine siguro makakaayos. Walang solusyon to. Wala. But in the back of my mind, there is, di mo pa talaga ako kilala. Ako yung Diyos eh. I can use all things. Even this. I will use this. Sinasabi ng Lord sa atin na gagamitin yan. Para sa mabuti, para sa iyo. Tanda mo kabuti. Alam mo, ako ay fear-driven, tsaka shame-driven person. So, the worst that can happen to me is humiliation. And I realize, but that's the path to humility. How can God make you humble if you will not be humiliated? Kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo para makatuloy ka. Okay ba? Paalala sa sarili. It's just difficult. Hindi siya madali. There were times na, magagabi na naman, night naman, and then you'll be thinking, okay, what does tomorrow hold? Okay? God is always thinking of the best para sa tunay na Kanya. Amen? May plano siya. I'm coming up with something beautiful, wonderful. You will be surprised. You will be shocked. It's helpful na isipin mo to. Okay? Yan ang unang-unang gagawin natin. Alalahanin na kaya niyang gamitin ang pinakamasaklap sa pinakamabuti. Number 2, ayan. Alam nyo, one of the things na nagpapahirap sa atin sa suffering, no? Bukod sa sitwasyon, hirap na nga yung sitwasyon, nakafocus tayo masyado sa ating comfort. Pag ang akala mo, ang iniisip na Lord na plano sa buhay mo is just comfort, natural, ang plano ng Lord will really comfort you. Pero ang goal ng Lord is not comfort. Kung comfort lang ang goal ng Lord, hindi niya hayaan dumaan ka doon. Pero hindi comfort lang ang goal ng Panginoon. Ang goal ng Lord ay character. Tingnan mo sabi. So, realize that God uses suffering as an opportunity to form us.
Kaya minsan, kailangan niyang dikdikin ang puso mo hanggang sa para na siyang clay. Mahuhubog ginahang, umaaray ka sa harapan ng Diyos. Aray, Lord, aray. Tama na. At ang Lord naiintindi, alam ko, anak, ang dulo nito, gagawin ko to. Ipaglalaban ko ang pinakamabuting plano ko sa iyo kahit minsan kalabang kita para pairalin ang mabuting plano ko. He whose heart, sabi sa day by day na hymn, he whose heart is kind beyond all measure, gives unto his child as he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Papaghaluin ko, gagamitin ko yan. Wag na, Lord, wag na, hindi. Kahit ayaw mo, mabuti ang plano ko, hindi ko ipagkakait sa iyo ang mabuti. Kahit pigilin mo pa ako. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. So, minsan, isusumpa mo ang Panginoon na gumagawa. Sige, pag nakita niya yung ginagawa ko para sa Kanya, malalaman niya rin yun sa huli. Tingnan mo, sabi dun sa verse. So, pag nagdudusa ka, may ginagawa ang Lord para baguhin ugali mo. Sabi, for those God foreknew. Sino yan? Yan na naman ang isang word term para sa mga nagmamahal sa Kanya, sa mga pinili niya, sa mga tumanggap sa Kanya, sa mga tunay na tagasunod ni Kristo. For new, ba't tinawag silang for new? Kasi bago mo palang tanggapin ang Lord, kilala ka na niya. Alam niya na lahat sa buhay mo. Alam niya na darating ang araw mananampalataya ka, alam niya susunod ka, alam niya yung huli, tayo hindi natin alam. Kahit ngayon hindi natin alam yung future na, siya alam niya. Okay? Siya na nakakaalam sa iyo, ayan, predestined. Ayan yung sinasabing predestination na pinagtatalunan. Ang pag-iisip ng iba sa predestination, dahil itinakda na, wala kang pasya. May sinabi bang wala kang pasya? Wala. So may pasya ka. Pero kung may pasya ka, paano tinatangda? Oh, mahirap. Kung sa mahirap, okay naman. Pero wag mong kukontrahin ang salita ng Diyos dahil sa pagkakaintindi mo sa isang sinabi ng Diyos. Halimbawa, iisa lang ang Diyos. Tama? Iisa lang ang Diyos. Teka, Ama, Anak, Espiritu Santo. Oo, tama. Pero tama rin na sinabi, iisa lang ang Diyos. Tanggapin mo pareho. Ang hirap naman. Mahirap naman talaga. Pag pumayapa ka na sa mga sinasabi ng Lord at hindi ka pumapalag dahil lang hindi mo naintindihan, mas madaling tanggapin. Hindi mo maintindihan eh. Di ba? Nung pag tinuturuan ka ba ng math, di mo maintindihan. Sabihin mo, mali-mali ka, hindi ko maintindihan. Siyempre, di mo lang maintindihan. Okay? Tama pa rin yun. Sino dito ang master ng calculus? Oh, siyempre, yung mga engineer. Pero, hindi naman lahat, di ba? So, hindi ko lang mag-gets. Alam ko totoo yan, hindi ko lang mag-gets. So, hindi ko ma-compute. Sa buhay natin, minsan may pagdurusa, hindi natin ma-compute. Okay? So, isa sa hindi natin ma-compute, na pinili tayo ng Diyos at dinesisyonan niya na tayo bago pa tayo nagdesisyon. Eh di walang kinalaman pala yung desisyon ko. Hindi, sabi ng Lord, may kinalaman ng desisyon mo eh. Importante yung pagdesisyon mo. Pero tandaan mo, pag nagdesisyon ka, malalaman mo na kaya ka nagdesisyon kasi nagdesisyon na ako nauna. Predestined. Tinakda ko na ang hantungan mo. Ha? Tinakda ng Diyos ang hantungan natin. So pag naririnig natin yung predestination, ang unang pumapasok sa isip natin, punta sa langit tsaka sa impyerno. Tama? Tinakda na ako para sa langit, tinakda ako para sa impyerno. Totoo naman yun. Kasi nga, mananampalataya ka. Ang mga nanampalataya, tinakda na ng Lord. Medyo mahirap yun ha. Sabi, nakita mo sa pintuan, sabi, kahit sino, pag nagtiwala, maliligtas. So pumasok ka. Pagpasok mo, nakalagay sa likod. Kaya ka pumasok kasi pinili ka. Oh, kusang loob pa ba yung desisyon? Kusang loob. Sabi, kahit sino, pumasok ka eh. Pero pagpasok mo, nakalagay kasi pinili ka. Okay? So parehong totoo. Okay. Paano nangyari yung parehong totoo? Mahirap nga. Pero totoo yun. Sabi ng salita ng Diyos. Pero hindi yun ang point ko. Ang iniisip natin palagi, tungkol sa kaligtasan. Pinili ng Lord na pumunta ako sa langit. Praise the Lord. Kaya pala ako nagdesisyon na tanggapin siya kasi pinili ako. Huwag mong gagawin yung pagpili ng Lord na reason mo para hindi piliin ng Lord. Wag. Eh siya naman pala eh. Kaya naman pala hindi ako nagdesisyon eh. Kasi ayaw ng Lord maligtas ako eh. Kaya hindi ako nagdidesisyon. Hindi. Kaya nagdidesisyon ka, ayaw mo. Eh tama lang, hindi ka talaga pinili. Intindihan niyo sa sabi ko? Yung desisyon mo ay konektadong sobrang lalim sa desisyon ng Lord. Pero may desisyon ka. Kaya please, desisyonan mo. Hindi ka pa nagtitiwala, naligtas ka, na ginawa ni Kristo para maligtas ka, magtiwala ka ngayon. Eh, paano pag hindi? Magtiwala ka ngayon, malalaman mo, pinili ka. Amen? Pero ayaw mo magtiwala. O di sige, malalaman mo rin, hindi ka pinili.
Nasa sayo. In other words, nasa sayo ang desisyon kahit na siya talaga ang nagde-decide. Okay. Ngayon, pag inisip natin yan, hirap naman yan, dinesisyonan ng Lord. Kaya pala ako pupunta sa impyerno kasi dinesisyonan ng Lord, hindi ako pumunta sa langit. Hindi. Dinesisyonan mo. Ayaw mo. Sinasabi sa iyong mabuting balita, ayaw mo tanggapin. Okay? Totoo na namimili ang Lord bago pa nagdesisyon. Pero totoo rin na pinagdidesisyon ka ngayon at ayaw mo. Okay? Anyway, iniisip natin kaligtasan. Pero alam mo itong verse na to, although totoo yun sa kaligtasan, hindi kaligtasan yung pinag-uusapan. No? For those God foreknew, He also predestined to go to heaven. Hindi. To be conformed to the likeness of His Son. Yung pagtakda ng Lord ay hindi lang pumunta sa langit, although totoo yun. Kundi tinakda ng Lord ang tunay na Kanya na na magbago hanggang maging katulad ni Kristo. Yan ang nakatakda na. Magandang panghawakan yan, lalo na ngayon, na nakikita mo yung mga kahinaan, yung problema sa iyo, ito na naman ako, ito na naman kahinaan. Hindi mo matiis na hindi patulan, di ba? Hihirapan ka, pinapatulan mo. So, hindi mo matiis ang mga tukso, hindi mo matiis ang mga problema, ang mga ginadaan. Ang hirap paniwalaan na nakatakda na ako maging katulad ni Kristo kasi pag tinin ako, liwat kanan, ang layo ko kay Kristo. No? Isang maganda, sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw, Simon, di ba? And you are Peter. Ikaw ay bato at sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking samahan. At ang piitan ng impyerno, hindi mapipigilan yun. Sabi niya, di ba? At ibinibigay ko sa iyong susi. Wow, believe. Susunod na chapter, ang sabi niya, lumayo ka sa Satanas. Tumabi ka dyan, Satanas. So, kaliwat ka na nagkakamali yung tao. Pero, totoo pa rin yung sinabi ng Panginoon. Okay? Totoo, ang sinabi ng Panginoon kahit hindi mo nakikita. Yan ang katotohanan sa pagdurusa. Binabago ka kasi ng Lord. Paano? Baka hindi mo alam kung paano. Pero yun ang itotoo. Ang habulin mo yung pagkakataon para magtiwala, pagkakataon para sumunod. Kasi binabago ka. So dumating ang problema. Paano ba ako makakasunod? Ano ba ang gusto ng Lord gawin ko ngayon dumadaan ako dito? Diba? Hindi yung kunyari, na-late ka na naman. Late ka na palagi sa trabaho. Late ako palagi sa trabaho. Siguro gusto ng Lord magkakotse ako. Wow. Baka naman gusto niya magising ka na maaga. So, meron ka naman ibabago. Ang assumption mo palagi, comfort. Ang focus ng Lord, change. Amen? Kaya kung Kristiyano ka, samantalahin mo. Meron ba nanira sa'yo? Meron ba? Anong sabi? O baka naman meron totoo ron na mapupulutan mo. O baka naman wala, gusto ng Lord patigasin ka lang. Kung ano pa man, lahat hinahayaan ng Lord mangyari para meron kang gawin para samantalahin ng pagdurusa na yun. Samantalahin mo. Pagkakataon yan. Okay? No? So sabi niya, para daw tayo, ang gusto ng Lord, ito, promise ng Lord mangyayari. Si Satan, iniintay bumagsak at sabi, yan ba bago? Or makikita mo, minsan hindi mo makita talaga yung pagbabago mo, no? Sobrang bagal. No? Parang yung puno ng mangga. Nakita nyo na tumutubo yung puno ng mangga? Hindi mo mamabantayan yung pagtubo niya, di ba? Makikita mo lang. Siguro meron kami time-lapse na camera, pero yung babantayan mo, parang wala naman. Pero nalalaman mo, lumalaki, di ba? So alam mo, nagbabago, hindi ko lang na-observe. Buhay Kristiyano, binabago ka ng Lord. Minsan lang hindi mo na-observe. Minsan ka na-observe mo eh. Alam mo isang reason kaya hindi mo na-observe? Kasi nakadikit ka sa mga Kristiyano. Ang babait. Tuloy mo, alam mo wala kang pagbabago kasi banal yung mga katabi mo eh, di ba? So, ako na lang palagi masama. Pero nagbabago ka, kinukumpara mo lang sa mga banal. Kinukumpara mo, lalo na sa second service ka, naku, kababait ng tao rito, di ba? So, late na naman ako. Dumating ako ng 5 minutes early. Ako pa rin yung huli. Di ba? Kasi maaga dumating. So palagi nahihirapan ka na sabayan. Huwag kasi ka tumingin doon. Malilito ka doon, sa self-pity ka. Huwag. Anong tingnan mo? Kung ano ang pinagagawa ng Lord sa'yo. Kung ano.
ang ginagawa ng Lord sa buhay mo. Yun, makikita mo yun. Mahalata mo. The things I used to do, I do them no more. Yan, ginagawa ng Panginoon yan. Bakit daw? Ang gusto niya raw, si Jesus will be the firstborn among many brothers. Ibig sabihin, gusto ng Lord na si Jesus ang model. Kung gusto mo ma-imagine kung ano yung magiging ugali mo pag tapos na si Lord sa'yo, hindi pa siya tapos. Pag tapos na si Lord sa'yo, magandang tingnan to. Kasi pag tapos na siya, katulad ni Jesus. Yun ang reason kaya dumadaan ka sa maraming pagdurusa. No? Palagi kong kinukwento, yung dusa halimbawa ng financial. Sino dito nagdudusa financial? Kasi pinagpala ako ng Lord. Financial. Ang totoo salita ng Diyos to. Lahat ng kailangan mo para makasunod ka sa yun, sagot ni Lord. Okay? Sabi mo sa katabi mo, sagot ni Lord yan. Sagot ni Lord yan. Paano yung mangyayari? Sagot ni Lord yan. Kaya lang, minsan, kahit alam nating sagot ni Lord, pag nandun tayo sa sitwasyon na yon, asan bulsa ko kukunin, di ba? Kasi nandun ka sa sitwasyon hindi mo makita. Pero hindi naman nababago yung totoo. Ba't ako dinaan ng Lord dito? Kasi hindi minsan may nakausap ako si Lord naman, alam ko na mga ayusin niya sa uli, ba't pa dinadaan? Baka dinadaan kanya para tumibay yung tiwala mo na hindi ka talaga mapapahamak. So, may nakasama tayo nung gumawa tayo ng DBBS sa elementary, no, yung COG. TOG na sila ngayon. Anyway, nakasama natin sila, di ba? Tapos, sabi ko, mag-race muna tayo. Pag naka-race na, tsaka tayo umandar. Siya hindi, andar na tayo habang nagre-race, okay? So, isang Sunday na lang andar tayo. So, hindi pa kompleto. Ayoko nung ganun, di ba? So, ito na, sabi ko, sige, pag namumblema yan, makakarinig yan sa akin. O, 5 araw yun, di ba? Pangatlong araw pa lang, sabi na ni Jerry, kausapin nyo na, ito na nga ba sinasabi ko, kausapin nyo, baka meron kayong makakausap, natutulong pa panggastos. Tinan mo, 3 araw pa lang tayo, natutulong panggastos. Okay? So, medyo uncomfortable yung sitwasyon para sa akin. Except that, nung araw ding yun, naayos lahat. Naayos lahat. Nung naayos na, nung payapa na ulit, tinanong ko si John, siya na ngayon yung pastor sa John, dumaan na ba kayo dito? Ay, daming beses na bang. Daming beses na pastor. So, 2-5 na lang to. Yung mga ganitong pangyayari. Di ba? Kaya pala dinadaan tayo para wala nang hold sa, wala na tayong takot dun. Wala na, kumbinsido na tayo. Kasi minsan, alam natin totoo, pero hindi pa tayo kumbinsido. Ay kukumbinsihin kita. Yung talagang pagtapos nito, alam mo talaga. Paglalaban mo, ito talaga mangyari kasi naranasan mo. Naibaon ko yung katotohanan malalim sa puso mo at ang ginamit ko, yung hirap, yung discomfort. Yan ang dahilan. Alam mo yung katanang ginagawa, di ba? Iinitin, pupukpukin, tapos palalamigin, tapos iinitin ulit. No, tinetemper, para pag tempered na, talagang yung mahaba, maliit na lang Dahil matigas talaga yun. Hindi yun pumupurol ka agad. Hindi yun nababali ka agad. Matibay yun. Ganun ang ginagawa ng Lord sa akin. Parang dinidikdik yung puso ko, dinidikdik yung buhay ko. Oo, anak, maniwala kang mahal kita. Pagmamahal ko to. Ginagawa ko para makumbinsi ka. Para pumayapa ka, para tumapang ka, hindi ka na masisindak ng kalaban. Ilang beses ka na dumaan, sabi ni Rizal, lulunurin mo ako sa baso. Sabi ni Rizal, sinusulan siya, sabi niya, linulunod mo ako sa baso? Hindi ako malulunod sa baso, baso lang yan Basong tubig. Dagat nga, hindi mo ako malulunod, baso pa. Ganun ang gustong gawin ng Lord sa atin. Kaya minsan dumadaan sa mga mahirap. Problema, solusyon, problema, solusyon, problema, solusyon. Susunod na problema, alam ko susunod dito. Alam ko na. Si Lord ba? Kailan ba ako pinahamak ni Lord? Amen? Tinadaan tayo para familiar na tayo. Kaya na tayo. Alam na this. Okay? So, mahalaga yon. Okay, so ang Lord gumagawa sa atin. Iba-iba. Like I said, sa akin, matindi na suffering, hindi yung mga hirap na pangyayari. Siyempre, mahirap din yon. Pero mas mahirap sa akin yung mga kabiguan ko. Hindi ako madali makarecover dun
Pero kahit doon, kayang gumawa ng Lord. Ano ang description ng Lord kay King David? He is faithful. I've done all that I want Him to do. Parang may alam ako dyan na hindi. Hindi. God, nakikita niya yung buo. Tayo nakikita natin yung sitwasyon lang. Pag sinabi ng Lord si David ay matuwid at mabuting hari, totoo yun. Kahit pagtingin ko, parang hindi. Kasi ginajudge natin doon sa mga glitch, si Lord kitang-kita niya lahat. Guess what? Kitang-kita niya lahat sa inyo. At sinabi niya na saan papunta. Kaya kung alam mo yan, hinuhubog ka, ngayon pa lang sinabi na ng Lord kung ano ang magiging resulta. All things. Kahit murder na yun ha. All things eh. Kahit adultery na yun ha. Wala ka palang believe dun sa kakayahan ko eh. Kaya ng Diyos, gamitin lahat. Pero, ang lahat ay gagamitin niya para hubugin ka. Okay, which brings us to the third. So, paniwalaan mo, samantalahin mo, realize it's an opportunity, no, for God to form you. And third, rest assured, God will complete His perfect plan. Ang ibig sabihin ng rest assured, una, hindi ka aligaga. Pero pangalawa, hindi naman ibig sabihin nun, hayahay ka lang. Katunayan, pag sure ka sa isang bagay na hindi ka mabibigo, lalo kang susubok. Di ba? Uumpisa mo ang isang project na alam mo walang pagkatalo. Sisimulan mo isang negosyo na alam mong sure nakikita. Merong risk, yes, but kwento ko na lahat yan. Ang kalalabasan yan, yayaman ako dyan. So, papasukin mo, diba? In other words, papasukin mo isang bagay na sigurado. Guess what? Sabi ng Lord, sigurado. Hindi pa lang tapos. Alam mo sa tabing bahay ng parsonage natin, no, nag-uumpisahan na magbagong mga bahay, mga magagandang mga bahay. Tabi dito, yung tapat, yung katabi ng tapat, talaga nagaganda na yung mga bahay. Pa-renovate na, payaman na ang Pilipinas, di ba? Pero, siyempre, pag hindi pa tapos, pangit. Sino naman tao na judge mo yung isang bagay hindi pa tapos? Yung pangit, walang padet. Hindi ka pa siyempre tapos. Ba't mo naman naisipan hatulan ng isang structure na hindi pa tapos? Siyempre, pag natapos yan, maganda yan. Kaya lang, hindi pa tapos. Tama? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Si Satan, siyempre, hatulan ka talaga niyan. Kahit anong gawin mo, hatulan ka talaga niyan. Nature niya na yun is the accuser of the brethren who doesn't cease to accuse them day and night, day and night, day and night. Walang katapusan, may maririnig ka talaga sa kaaway. Huwag ka kasi nagpapakikinig doon. Makinig ka sa sinasabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, sige, next. Ayan. Ang mga tinakda niyang maging katulad ni Kristo ay tinawag niya rin. Ano ibig sabihin ng tinawag? Siyempre, decision na ng Lord, no? Yung mangyayari, tama? Predestined. Pero ang ibig sabihin ng tawag, binibigyan ka ng desisyon. He called. Tinatawag ka niya. He invites you. Sinasabi niya yung mangyayari, tapos pinalalakaran ka niya para puntahan. Ang Israel ay pinangakuan ng Diyos ng lupang pangako. Tama? Lupang pangako. Inyo na yan, mapapatusa yan. Paglalaban ko, magiging sa inyo yan. Ay, yun naman pala eh. Di hayahay na tayo dito sa Egypt. Hindi. Hindi. Dahil ibibigay sa iyo yan, pupuntahan nyo yan. Diba? Lalabas kayo ng Egypt, tatawid kayo ng dagat, lalakad kayo sa disyerto, at anong panalaman natin? 40 years kayong magpapaikot-ikot doon, tapos uuwi kayo doon. Yun ang plano niya. Pero, kailangan mo gawin yun. Ginagawa kasi ang pagtanggap. Okay? Ulitin nyo ngayon, ang pagtanggap ay ginagawa. So, pag may binibigay ang Lord, tatanggapin nyo. At ang pagtanggap ay ginagawa. Kailangan gawin nyo.
Okay? Sobrang importante yon. Tapos ano sabi niya? Those he called, he justified. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, matuwid yon. Si David, matuwid sa mata ng Diyos. Ang lahat ng tagasunod ni Kristo, matuwid sa mata ng Diyos. Ito yung performance. Irrelevant ang performance is irrelevant. The only performance that matters are performance ni Lord. Pero tinatawag ka na puntahan mo ang performance ni Lord para sa iyo. Okay? And those he justified, ito na, he glorified. Ito na yung tinatawag nating gloria. Sino dito nakaabot na sa gloria? Siyempre hindi pa. Future yan eh. Ba't dito parang past? Tama. Ang mga tinakda niya, niluwalhati niya. Niluwalhati na ba? Hindi, luluwalhatiin. Hindi sana sinabi niya luluwalhatiin. Sobrang sigurado kasi. Kinakwento niya lang man it as a whole. As a whole, ito ang gagawin niya, ito ang gagawin niya, ito gagawin niya. So, dinidescribe niya lang ang ginawa ng Lord. Pero, natural, nandito pa tayo sa gitna ng before glorification. Ano ba yung glorification? Yun yung pinakamagandang mangyayari. Yun yung katulad mo na si Kristo. Yun yung forever mararanasan mo ang comfort ng Lord. Yun yung vindication ng Lord sa pagtitiwala mo. Doon matatapos ang lahat ng pagdurusa. Wala pa tayo doon, pero tsak darating yon. Yung sinasabing rest assured, makukumpleto rin. Hindi pa lang kasi kumpleto. Amen? So, anong hamon sa atin pag nakita natin yun? Pag nakita natin kukumpletuhin ni Lord, tara na, kumpletuhin na natin. Tama? Halimbawa, kung alam mo na babaguhin ng Lord ang ugali mo, hindi, pag ako ay naging ganap na, hindi ba pwedeng nandito yung ugali no? Tara, ilaban mo na. Kahit ilang beses ka pa mabigo. Okay? Kahit ilang beses ka pa mabigo, ilalaban ko to. Naggalit na naman ako. Pumatol na naman ako. Try ulit. Pumatol na naman ulit. Sabi ng kaaway, wala to, lokohan. Hindi! Hindi. I rest assured that God will perfect. Ano yun? He who began the good work in you will be faithful to complete it. Ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Sa ngayon, kaliwat kanan, bumabaliktad ako. Ganun din naman ako dati nung naglalakad ako Oo, ganun ako naaalala ko yun. Naalala ko siyempre, naglalakad ako. Siyempre, para akong lasing, di ba? Lalakad ako. Pero ngayon, sumasayaw na ako. Sumasayaw na ako. Siyempre, nung umpisa, hindi ba kaya? Pero later on, huwag kang mag-alala. Rest assured. Makokompleto ang sinimulan niya. Pag alam mo makokompleto, subukan mo na. Gawin mo na lahat. Ministry, nakikita mo ba kung ano ang plano ng Lord? Paano ka gagamitin sa mundong ito? Nakikita mo ba? Pero masyadong malayo Pero ang Lord magtatagumpay. Kaya siguro ako nagdudusa, kaya ako nahihirapan kasi gusto niya magtiwala ako na kaya niya. Kaya ipaglalaban ko to. Ipaglalaban. Marami tumitirik pag Ito, marami sa gospel ng ganito. Di inakay ko. Binuhos ko ang buhay. Hindi lang sa gospel Narinig ko. May nag-testimony din. Kakausap. Ang hirap kasi. Binuhos ko ang buhay ko para mag-disciple. Tapos babalik lang sa mundo. Parang sinayang ko buhay ko. Talagang ginalingan ko naman ano na lang gusto mong gawin? Wala na lang. Or, isipin mo, hindi pa kasi tapos. Pinagagaling ako ng Panginoon, inaayos niya yung sitwasyon. Dinadala ako sa saan niya gusto. Dinadala ako kung saan niya gusto. Si Pastor Bong Saking, sa mga pangyarihang pastor ginagamit sa CCF. Pero alam mo, galing siya sa Bread of Life. So, alam mo yung dinaanan niya, bago pumunta ron. My point is, sa Lord, ang setback, kasangkapan lang para tapusin. It's just a stop on the road to ultimate success. Okay? So yun ang hamon sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto niya kusang loob sa salita yun. 3 bagay, di ba? Gusto niya, huwag nating kalimutan. Palagi natin paalala sa sarili niya, gagamitin niya to pag tayo nagdudusa. Gusto niya na pag mayroong pagdurusa, paano ako mababago? Kasi walang mababago kung hindi ako magbabago. Paano ako magbabago? Ano ang bago? Pag nag-usap kayo sa life group, isipin nyo, ano yung mababago? Ano yung gusto ng Lord? And then, pangatlo, gusto niya,
na magtiwala ako magtatagumpay. Kaya sisimulan ko na. Pupuntahan ko na. Nakikita kong gusto ng Lord. Puntahan ko gano'n man niyang kalayo, kaimposible, kalaki. Pupuntahan ko na yan. Bakit? Kasi ang Diyos na may perfect na plan, hawak niya ang perfect plan. Mangyayari yon. As far as God is concerned, nakita niya na yon. Pero iniimbitahan ka niya. Gusto mo ba? Gusto mo ba kusang loob mo gawin? May mga tao, gagawin na lang sa kanila ni Lord. Pero may mga tao, iniimbitahan ng Lord na, I do not call you slaves, I call you friends. Slaves don't know what their master wants. I call you friends because I will tell you what I want para kusang loob na gawin niyo. Lumapit tayo sa Panginoon. Baka may pinagdadaanan ka ngayon. Iba man para sa iba, pero dun talaga. Yan ang katotohanan ng buhay. Pero hindi lang naman yun katotohanan ng buhay. Patunay yan ng kapangyarihan ng Diyos. Pagkakataon yan para mabago ka. At hamon yan para puntahan mo ang perfection ni Lord. So habang tayo nakayuko at nakapikit, ang Lord naghahanap ng tiwala, ng tunay na pagsuko. Mahihirapan ka. Kahit naman di ka sumunod, mahihirapan ka eh. Pero kung mahihirapan ka rin lang naman, mahirapan ka na nagtitiwala, na umaasa, na sumusunod, na pinupuntahan ng plano ng Diyos. Pwede mo ba isuko kung ano man na ang pain, suffering, hardship na dinadaanan mo? Baka pag-aalala sa future, baka burden sa present, baka failure in the past, baka ibang tao, baka kalagayan, baka sarili. Lahat-lahat magagamit ng Lord. Lahat-lahat magagamit ng Lord. At gagamitin niya. Maghahanap lang siya ng kusang loob. God's perfect plan invites your participation. Hindi mo ba naman natatanggap yung katiyakan ng kaligtasan ni Kristo? Kung hindi mo pa natatanggap ngayon, ini-invite ka ng Lord to participate sa Kanyang salvation. Ginawa niya na lahat para sa salvation na to. Binayaran niya na lahat. Namatay si Jesus. Tinanggal niya lahat. Para pag tinanggap mo, maligtas ka. Hinahamon ka ng Panginoon. Gusto mo ba tanggapin? Titiwala ka ba? In quietness and trust. In turning and trusting His salvation. Pagtiwala mo na kaya niya linisin lahat ng kasalanan at tiyakin niya ang iyong kaligtasan niya. Sabihin mo sa Panginoon, nagtitiwala ako sa kaligtasan. Nagtitiwala ako sa kaligtasan. Inaangkin ko. Inaangkin ko. Namatay ka para sa akin. Namatay kayo para sa akin. Dahil doon ako'y ligtas na. Dahil doon ako'y Tinatanggap ko ang kaligtasan. tinatanggap ko ang kaligtasan. Para sa mga nakakaunawa na sila ay tunay na ligtas, hinahamon ka ng Panginoon. Yun mismong sitwasyon mong to, gusto niya panghawakan mo. Panghawakan mo na ang plano niya sa iyo ay mabuti. Sabihin mo sa Lord, alam ko Lord, gagamitin mo to para sa ikabubuti ko.
Baka may pinapakita ang Lord na ibabago sa'yo. Gusto niya makisali ka. Kaya niyang baguhin ka ng isang iglap, pero gusto niya makisali ka. Nakikita mo ba? May pinapakita ba siya na kailangan mong baguhin? Banggitin mo, huwag kang matakot. Walang hindi kayang gawin ng Lord. Baka yan ang dahilan, kaya dumadaan ka ngayon. Yan ang pagkakataon na pinagkatiwala ng Lord sa'yo. Sabihin mo sa Kanya. Kung ano man ang pinababago niya, sabihin mo sa Kanya. Lord, I trust. Lord, susunod ako. Lord, babaguhin ko to. Lord, gagawin ko to. Lord, tatalikuran ko. Sabihin mo sa Lord kung ano yung pinagagawa niya. Sabihin mo. Dahil kumikilos ang Diyos ngayon. Mga binibitawan mo sa pananampalataya, baba ka pa ng langit. Yung nagtitiwala, natatapusin ng Lord ang sinimulan niya sa buhay mo. At ngayon, kusang loob kang susunod, ay iniimbitahan niya kung saan ka man naroon, tumayo ka. Na nagpapahayag, yes Lord, naniniwala ako. Huhubugin mo ko, babaguhin mo ko, at mararating ko ang gusto mong parating sa akin. Iniimbitahan ka na Lord, saan ka man naroon, tumayo ka. Sige, habang pinaiisip niya yung tumayo ka, yes Lord, naniniwala ako. Gagamitin niyo ako. Babaguhin niyo ako. Magtatagumpay kayo sa buhay ko. Magtatagumpay ako sa plano niyo. Yes, Lord, ito ang aming tiwala. Ngayon darating ang mga problema, let it come. Let the winds blow. Let the storm come. Let the floods race. We are secure. We are safe, Panginoon. We are moving according to your schedule. According to your perfect plan. Ito ang aming pagtitiwala. Kumilos ka ngayon, Panginoon, sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, sila. Bigyan niyo sila ng hakbang na gagawin. Ipakita niyo sa kanila ang tagumpay na kayo lang ang nakakapagbigay. We surrender to you, Lord. We surrender to your plan. We thank you for your goodness. You are always good. Kahit na ang kalagayan ay hindi maganda. Para mapuri ka. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.